Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ang isang problema ng taong bayan na hanggang ngayon hindi malutas-lutas ng gobyernong ito. Ito po yung inflation o specifically yung pagtaas ng presyo ng pagkain, lalo na ang bigas. Kailang SONA ba yun? 2 years ago, matandang-tanda ko pa. Ipinagmayabang ng Pangulong Marcos. Sabi niya, napatunayan natin na kaya nating pababain ang presyo ng mga bilihin. Bigas, isda, karne, gulay, asukal, sa pamamagitan ng kadiwa. Ayun, ibinida niya ang kadiwa. Kaya lang, ano bang klaseng kadiwa yan na hanggang ngayon di pa nakakahanap ng kadiwa dito sa Mindanao. Mag 3 years na ang administrasyong ito, ni isang kadiwa store, hindi pa ako nakakita. Gusto ko sanang masubukang bumili kung talaga bang mas mura ang presyo sa kadiwa. Okay, so, ano yung pangako sa nung nakarang eleksyon? 20 pesos per kilo ang bigas. Nasaan na ang 20 pesos per kilo na bigas? Okay, so, ano ang inflation ngayon, lalo na sa bigas? Nako, mataas po. Overall, sa buong buwan ng Oktubre, tumaas ang inflation, naging 2.3%. Medyo mababa nung September. In fairness, sa ating gobyerno, napababa nila 1.9% na lang nung September. Kaya lang, tumaas na naman. 2.3% ngayon. At ang masama nito, yung food prices, overall, na pagtaas is 2.9%. Malaki na yan, 2.9. And then, ang bigas. Ang pinaka-importante sa Pilipino, bigas. Naranasan ko yan nung bata pa kami. Kahit wala akong ulam, basta may kanin, sulbad na. Ang ulam namin, bagoong or asin, okay na yan, basta may kanin. Yung kanin nun, yung iganon namin, no? Parang gawing parang itlog, tapos idildil na lang, isawsaw sa bagoong patis ba o asin, kakainin, busog na. Ganun po ang Pinoy. Importante yung kanin. Kaya lang, kung may ulam, mas okay. Kaya lang, sa kamahal ng bilihin ngayon, hirap na ang taong bayan. Basta importante may bigas. Okay, ang presyo ng bigas tumaas. Noong September, 5.7% ang inflation ng bigas. Ngayon, for October, naging 9.6%. Again, nasaan na yung pangako na 20 pesos per kilo na bigas? Okay. So, dahil na-failure sila sa 20 pesos per kilo, may ginawa po ang administrasyon na pwede, pababay natin kasi mga 50 pesos ang average na presyo ng bigas per kilo. Yung katamtaman na, kasi yung high quality, yung masarap na masarap, premium grade ang tawag, mga 60, 70, 80 pesos per kilo. Kung yung katamtaman lang, 50. Yung mga hindi na magandang klase, yan, pwedeng 45, less than 40. Yung wala na, dugmok, pinong-pino ng ano. So, ang ginawa ng gobyerno, binabaan nila ang tarifa ng imported rice. From 35%, ginawang 15%. Paniniwala ng gobyerno, bababa daw ang presyo ng bigas 7 pesos per kilo. So, umaasa sila from 50 pesos, magiging 43 na lang yung katamtamang klase ng bigas. Sinimulan nila noong July. Yung Executive Order number 62. Ang daming nagreklamo niyan. Maraming nagpetition sa Supreme Court na illegal, unconstitutional. So, July, August, September, October, November na ngayon, tumataas.
hindi, hindi pa rin nila kayang maipababa ang presyo ng bigas. So ano na ngayon? So sinong nakinabang sa Executive Order number 62? Sino ang nalugi? Kahiya-hiya nga ang Department of Agriculture. Sige silang ka-announce, no? July, nagsimula ng bumaba yung taripa. Sabi nila, okay, August, bababa na ang presyo ng bigas. Wala pa rin. Mamaya, sa October, bababa na ang presyo ng bigas. Ngayon, tapos na lang October, statistics, inflation, tumaas from 5.7, naging 9.6% pagtaas ng presyo ng bigas. So, nasaan na yung pangako ng Department of Agriculture na bababa? So napahiya sila, inadjust na naman sa January na lang daw. January na lang daw, bababa ang presyo ng bigas. Ano mga kababayan, maniniwala pa ba kayo na maibaba ang presyo ng bigas dahil na daw ang dami na daw ang dami ng mga imported rice. So dahil sa dami ng imported rice, yun daw ang magpababa sa presyo ng bigas. Ay wala ang akala ng gobyerno dahil bumaba yung buhis na binabayad ng mga importers, ibababa rin ng mga importers ang presyo nila. Negosyo yan . So, ang nakinabang yung mga importers. Kasi, sabi ng mga pre-farmers federation, yung SINAG, Samang Industriya ng Agrikultura sa luging-lugi na ang gobyerno. Mula July hanggang October, sobra 6 billion pesos na ang nawalang buhis sa gobyerno. Kung hindi sana binabaan yung tarifa, from 35 to 15, we have collected more or less 6 billion from July to October. So, ang estimate ng mga bantay presyo bigas, yung mga NGOs, mawawalan tayo, ang gobyerno, ng 12 billion pesos sa tarifa ng imported rice dahil sa pagbaba. So, sinong nakinabang? Yung mga importers. Kung totoo sana na maibaba ang presyo, maraming matutuwa yung maging 43. Nako, ang laking bawas niyan. Yung 7 pesos per kilo. Kaya, para hindi mapahiya naman ang gobyerno, ang DA, yun, nag-ano sila ng mga kadiwa. Nag-put up ng mga kadiwa, yun. Nagbebenta na sila ng 43 pesos per kilo na bigas. Kailang subsidize yun. Meron ding lower 29 ata. Kailang yung laon o yung pangit ng klase, yung mga malapit na mabulok. 29. So, again, ito po, malaking failure ng administrasyong ito. Dito sila mamumblema ang taong bayan, palaging maniningil. Kasi nag-promise pa naman sila ng 20 pesos per kilo na bigas. Wala rin. Kahit na lang maibalik yung yung 40 o 43. Malaking, ang tagal ko nang naghahanap ng murang bigas. Excuse me. Kasi nga, mayroon po tayong sa mga nakakasubaybay sa ating channel, yung Talaandig tribe na tinutulungan natin. Meron tayong everyday na feeding program. 62 students sa elementary, kinder to elementary. Araw-araw, bibigay tayo ng libreng bigas, kanin at ulam para ang mga bata merong pagkain, pagpunta sa eskwelahan, hindi kumukulo ang tiyan at makapag-aral ng maigi. Nako, ang laking bagay sana yung makabili tayo ng murang bigas, kaya lang mahal pa rin ang ating nabibili. So, ang tanong, kailan nila mapababa ang presyo ng bigas? Aasa pa ba tayo?
yung pangako ng Department of Agriculture na January daw, bababa na ang presyo ng bigas, magiging 43 na. Mayroon ba tayong maasahan? Sana nga. Kailangan kung wala pa rin, edi wala na tayong magagawa. Bahala na tayo, taong bayan, humusga pagdating ng eleksyon sa mga promesa nila na hindi nila natutupad.